Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Today's video ay pupunta tayo ngayon dito sa 100 Island. Dahil summer na at holiday pa, ay ang daming tao ngayon ang nagpunta dito sa 100 Islands. Kaya yung parking namin medyo malayo na rin dun sa mismong bilihan ng ticket. Bago pala kami magbayad dito sa may registration, ay nagpilap muna kami ng form dun sa may labas na table. Pinapili kami ng boat na sasakyan namin. Since kami ay 7, ang pinili sa amin ay medium size na boat. Ang presyo ng medium size na boat ay 1.8. Plus, meron pa tayong per head na babayaran na entrance fee na 120 pesos each. Meron pa tayong babayaran na 200 pero refundable naman kapag binalik natin yung mga garbage natin at hindi iniwan doon sa isla. Pagkatapos naming magbayad, ay dumiretso naman kami sa boat station. Dito sa boat station ay ipapakita lang natin yung resibo at yung number na binigay sa atin doon sa counter. Dito na rin natin malalaman kung sino yung boatman na mag-a-assist sa atin para sa tour na ito. Dito rin pala sa my boat station ay mag-o-offer na rin sila sa inyo kung kailangan nyo mag-rent ng life vest at snorkeling gear. At dahil nga may dala na rin kaming sarili naming life jacket at naka-aqua shoes na rin kami, hindi na kami nag-avail pa ng package nila para sa mga snorkeling gear. Papunta na nga pala kami nito sa bangka na sasakyan namin at yung sinusundan namin dito na si Manong, siya ang aming boatman for today's video. Kapag kayo ay pupunta dito sa 100 Island, siguraduhin nyo na nakapagpahinga kayo ng maayos dahil ang tour na ito ay halos buong maghapon. Habang nasa biyahe tayo ay trivia muna tayo. Alam nyo ba na ang 100 Island National Park ay isa sa pinakaunang Philippine National Park at protected area ng Alaminos, Pangasinan? At alam nyo din ba na merong 124 island kapag low tide at 123 island naman kapag high tide? At ito na nga, nakarating na kami sa unang island na bibisitahin namin at ito ang Cuenco Island. Dito sa Cuenco Island, ang una nyong makikita ay itong cave na ito na kung saan napakagandang mag-photoshoot. At kapag naman pumunta kayo sa dulong bahagi ng cave na ito, ay matatagpuan nyo naman ang diving cliff dito. Sa unang pagkakita ko pa lang sa lugar na ito, talagang na-amaze na kami. Napakaganda ng tubig, napakalinaw. Ayan nga tatalo na yung isa naming kasama. Sa unang island pa lang, talagang na-amaze na ako at nasabi ko na napakaganda talaga ng 100 Island. Itutulak ko kayo! Dali na, Joy! Teka lang, ako steady.
Sa mga hindi marunong lumangoy, huwag kayong mag-alala. Pwede pa rin naman ninyong itry ang activities na to. Basta huwag lang kalimutang magsuot ng life jacket. After namin itry ang activity sa unang island na ito, ay pumunta naman kami sa second island na gusto namin puntahan. At ang next island naman na pinuntahan namin ay ang Marcos Island. At alam nyo ba na itong Marcos Island ang isa sa mga kauna-unahang island na na-develop dito sa 100 Island. Isa din itong island na to sa napakagandang isla na kung saan napakapino ng buhangin at meron ding marerent na mga tent. At isa rin sa mga dinadayo dito sa Marcos Island ay ang cliff jumping. Para matry nyo ang cliff jumping, ay kailangan nating umakyat dito. Ito, may daanan naman. Pagkarating nyo sa taas na bahagi, ito ang makikita ninyo. Ayan, yan yung tatalunin ninyo. Oh, wait lang. Pagkatapos ninyong tumalon, ay dito naman kayo lalabas sa kabilang bahagi. Ayan, dito na sa may mismong dagat. Sobrang nakaka-amaze talaga itong isla din na ito. Tingnan nyo yung water. Napaka-crystal clear at napakaputi ng buhangin. Bagay na bagay sa mga kids. Sa mga nagbabalak pumunta dito sa 100 Island, huwag kayong mag-alala. Dito sa may Marcos Island, meron din naman ditong villa o food pack. Ang price range nila ay nasa 1,500 up to 3,500. Pagkatapos namin matry ang activities dito sa Marcos Island, ay dinala naman kami ng aming boatman dito sa snorkeling area. Tip ko lang sa inyo, kapag kayo ay mag-i-snorkeling, magdala kayo ng pwede nyong ipakain sa mga fishes para lumapit sila. Pwedeng mga biscuits, pandesal. Kami nga, ang dala lang namin dito ay yung nilagang saging. Kapag kayo ay pumunta dito sa 100 Island, huwag na huwag nyong kakalimutang i-try ang snorkeling dito dahil talagang nakaka-amaze. 100% napakaganda ng dagat. At ito na nga, ipapasilip ko sa inyo ang ilalim ng snorkeling area. At ang nakakatuwa pa, napakaraming fishes at napakaganda ng ilalim ng dagat dito. O, diba? Talagang nakaka-amaze ang ganda ng kalikasan. Yan. Next, ay pupunta naman kami sa next island na bibisitahin namin. Ang next island naman na pinuntahan namin ay itong Quezon Island. Dito nga pala sa Quezon Island, makikita ang iba't ibang mga activities katulad ng zipline, mga banana boat, at jet ski. At saka okay din ang pag-swimming dito, especially sa mga kids dahil may mababaw na area. Ayan, ang daming tao. Quezon Island is one of the island in 100 Island National Park of Alaminos City, Pangasinan.
It is named after former Philippine President Manuel L. Quezon, who declared the 100 Islands National Park as the country's first national park back in January 1940. Ang Quezon Island din ay makukonsider as 100 Island Activity Center. Pagkatapos namin i-explore ang Quezon Island, ay pumunta naman kami dito sa may Turtle Island. Yung Turtle Island, ito yung island na yan na Huggies Turtle. Ayun, dinosaur. Nagulo dinosaur. Dinaanan din namin itong Mayor's Island, pero sa ngayon hindi ito pwedeng puntahan dahil ito ay private property. Ang next stop naman natin ay itong Romulo Island. Dito sa Romulo Island, wala pa masyadong activities na meron dito. Actually, dito lang kami nagpalipas ng oras para kumain ng lunch dahil late na kaming kumain. And then, dinaanan din namin itong Governor's Island. Ang last island na pupuntahan namin ay itong Pilgrimage Island. Di na kami nakapunta sa Children's Island dahil magpa 5 PM na. Talagang na-enjoy namin ang pag-island hopping. Hindi na kami bumaba dito sa Pilgrimage dahil hindi namin kaya or hindi na namin kayang umakyat sa 1,000 plus na stairs. Paakyat dyan sa taas ng bundok. At saka talagang naubos na ang aming energy sa buong maghapong activity na ito. Pero napakaganda sana ng area na ito. Ito ay tinatawag din na bonsai garden. Ang Pilgrimage Island ay connected din dito sa Sandal Island. Kaya kapag pumunta kayo dito, medyo mahaba-habang lakaran pa dahil connected pa siya sa isa pang island. At dahil pagod na nga ang inyong mga lingkod, ay bumalik na nga kami dito. At tip lang, huwag nyong iiwanan ang mga basura nyo doon sa mga island na pupuntahan nyo. Kanina meron tayong binayaran na 200 pesos at ire-refund yon kapag ibinalik natin or binigay na natin yung ating basura doon sa garbage collection. Ayan. Sana nag-enjoy kayo sa biyahe namin dito sa 100 Island. Kapag nagustuhan nyo ang aming video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Bye!